company na to? Pilipinas Premier Cargo po. Ano yung kanilang tie-up dito sa Pinas? LCSN po. Gusto po nila bayaran ko po per box 2,300. Pero bayad na po kayo sa... Bayad na po Oo, po. bakit parang double ano yan? Ayun nga po, sir. Sabi po nila, kasi daw, hindi po nag-settle yung nasa Dubai. Sabi po nila, pag daw nagbayad yung partner company nila sa Dubai, i-refund po. Parang sila pa nangutang sa'yo. Nakiusap po ako, umiyak. Wala po kami naumpisahan. Wala po kami income. Sana ibigay na lang ninyo, sir, kasi hindi na magagamit sa asawa ko yung pinapadala ko. Kasi yung pangako ninyo hanggang 3 buwan na makarating na sa amin. Ngayon, namatay na lang asawa ko, hindi pa rin ninyo ibibigay. Ano bang dapat gawin, sir? Sabi niya, kung may pira kayong dala, ibibigay ko yung mga kargo ninyo. Lang po sir, totoo lang po. Pag kami po pinupuntahan po namin para imbitahan po yung HR nila doon, hindi naman po nakipag-cooperate po yan. Po ayaw po release talaga yung mga boxes. Paglabag po yan sa tinatawag na contractual obligation at kung pinagbabayad pa siya, papasok po ito doon po sa estafa. Yung pong pamimilit magbayad, pagpapanggap na po yan dahil wala na po siyang dapat sinisingil pa. September 27, 2024, nagpadala ko ng box na 7. Ang laman nun doon, cellphone, laptop, canned goods, mga damit, at saka alahas. Ang problema ko, nauwi na lang ako kasi namatay yung asawa ko. 8 buwan na yon, hindi pa na-receive ng pamilya ko. Yan ang nireklamo ko. Pinuntahan ko si company kanina, sinabi niya na lugi daw yung kampanya nila, tapos magbabayad daw muna ako na ulit ng tag 2,300 per box. Tapos i-refund lang daw niya mga 3 buwan or 5 buwan, ibabalik daw yung pangalawa kong bayad. Di sinabi ko, wala akong maibabayad dyan kasi tapos ko na binayaran yan sa Abu Dhabi pag pick up. Manawagan ako ni Carl Turfo na sana matulungan ako sa problema ko na makuha ko yung box ko kasi wala na akong pambayad sa kanila kasi namatayan ako ng asawa. Kaya ako umuwi. 8 months na po yung cargo ko na hindi napakinabangan sa pamilya ko kaya dito ako nanghingi ng tulong. Ma'am Sheila, kayo po ay OFW? Opo. Saang bansa po? Sa United Arab Emirates, Dubai po. Okay po. Ngayon ma'am, syempre, usually naman po, hindi naman po bago para sa atin na nagpapadala talaga ang mga OFW ng balikbayan box. Opo. Matanong ko lang sa'yo, ma'am, yung 16 boxes na ipinadala mo dito sa Pilipinas dapat, anong nilalaman namang yan? Yun po yung mga kagamitan po namin, mga personal belongings po namin. Tapos yung pong sanang hanap buhay na gagawin namin. Ano bang klaseng hanap buhay ang plano ninyo? Sana po magkakarinderya po kami. Karinderya. Anong klase yung mga gamit sa karinderya kung pwede namin malaman? May pinadala po akong refrigerator, freezer, medyo kalan, mamahalin andun talaga. po. Tsaka yung mga pang kitchenware po. Now, nagkaroon ng transaction dito sa isang cargo company. Anong pangalan ng cargo company na to? Pilipinas Premier Cargo po, PPC. Pilipinas Premier Cargo. Ano yung kanilang tie-up dito sa Pinas? LCSN po. Ayan, LCSN Express Movers. Tama ba Yes, ito? apo. So, itong kumpanya na ito ang nakakausap ninyo dito sa pag-claim naman ng inyong bagahe dapat. Opo. Now, nagkaroon ka ng pagbabayad dun sa abroad. Tama ba? Yes po. Magkano ang ibinayad doon? Kung i-convert po sa Philippine peso, nasa 50,000 po. 50,000 pesos. Opo. Now, pumunta ka dito sa LCSN para i-claim na itong bagahe mo nung pagbalik mo ng Pilipinas. Ano naman ang naging sagot nila sa'yo? Gusto po nila bayaran ko po per box 2,300. Hindi po nila diniliver. 2,300 times 16. Ano po, aabot po ng 38,000 plus, sir. Pero bayad na po kayo sa... Bayad na po Oo, po. bakit parang double ano yan? Ayun nga po, sir. Tapos paano po ang ibabayad namin? Yes. Kasi po, yung panghanap buhay namin, hindi po nila diniliver yung box namin. Nung sinabi ninyo na hindi nyo babayaran, tama ba? Apo. Anong sinabi ng kumpanya? Sabi po nila, kasi daw, hindi po nag-settle yung nasa Dubai, nakatay-up So, kasalanan niyo daw yun? Tapos ngayon po, sabi ko, kung meron man po kayong problema, huwag po kaming customer ang inyong Tama. idamay. Ayun po ang para sa akin. Sabi po nila,
pag daw nagbayad yung partner company nila sa Dubai, i-refund po. Pero wala nga. I-refund. So, ibig sabihin nila, magbayad ka muna, Opo. saka na namin ibabalik yun. Pero parang sila pa ang nangutang sa'yo. Nakiusap po ako, umiyak talagang. Kasi po, pinaghirapan po namin yan. Actually, ma'am, hanggang ngayon naiiyak ka pa rin. Opo. Bakit po? Yes. Bakit po, nanay? Kasi po, wala po kami naumpisahan. Okay. Wala po kami income. Umuwi kami kasi gusto namin mag-settle na dito. Mahirap malayo sa sinasabi lang nila na maganda sa abroad. Pero hindi. Kasama ko naman po yung dalawang anak ko tsaka yung mister ko. Pero iba pa rin po yung nasa bansang Pilipinas. Kaya importante yung mga boxes. Importante po, opo. Kasi usually, ang laman ng mga balikbayan, pasalubong chocolate, ganyan, kung Opo. ano-ano, Pero mga yung damit. sa amin po Yung kasi, sa inyo iba, tama. opo, panghanap buhay po talaga. Bukod po ba sa inyo, may kilala ba kayong ibang biktima? Opo, madami po Naku kami. po. Actually, may isa pa Yes. bukod sa'yo, si Miss Rosita. Si Miss Rosita kasi, Sir Carl, siya yung original talagang lumapit sa atin. Sa totoo lang, umuwi siya ng bansang Pilipinas para asikasuhin itong mga balikbayan box. At the same time, namatayan po yung OFW natin na si Miss Rosita. So, imagine lang, Sir Carl, hindi yung stress na namatayan ka na nga, tapos may mga balikbayan box ka pang hinihintay. At saka yun nga, yung gagaya ng kwento mo, ma'am, mukhang sinisingil din siya eh. Yes. Pinagbabayad siya ulit. Ma'am, nakikinig kayo ngayon. Ano pong masasabi nyo sa problemang idinulog nyo sa amin? Kasi yung kasamahan mo rito, si Sheila, 16. Ikaw ba ilang balikbayan box ang hinihintay mong makarating sa'yo? Ito ma'am, yung sa akin, pumunta na ako sa LCSN Movers. Sinabi doon ni Nico sa akin, Nico Sarmiento, na hindi daw ako pwede pumasok sa office nila. Doon lang daw sa labas kami mag-usap. Sabi niya, ma'am, may dala ka bang pera? Kung bakit magbayad ako? Now, tapos na yung binabayaran. Sabi niya, kung may dala kang pera, makukuha mo. Kung magkano bang bayad, sir? Sabi niya, 2,300 per box. Maliit or malaki, pareha lang ang bayad. Sabi ko, sir, sana ibigay na lang ninyo, sir, kasi hindi na magagamit sa asawa ko yung pinapadala ko. Kasi yung pangako ninyo, 2 buwan lang hanggang 3 buwan na makarating na sa amin. Pamasko yan sa mga anak ko at sa asawa ko. Ngayon, namatay na lang asawa ko, hindi pa rin ninyo ibibigay. Ano bang dapat gawin, sir? Sabi niya, magbabayad kayo kasi yung binayad ninyo, bayad daw yan kasi nalugi daw yung kampanya nila. Yung LCSN Movers Company, yan ang nalugi daw. Sabi ko, kung nalugi kayo, sir, bakit ako magbayad na hindi ko na yun problema kasi bayad na ako, hindi yan makarating dito. Kung di yan bayad doon sa Abu Dhabi, kinuha nila. Sinabihan ko si Nico, sir, bakit ibablock mo yung pinsan ko at saka anak ko pag tumawag sa'yo? Sabi niya, ma'am, alangan naman dami kayong magtatawag sa akin. Bakit ko pasagutin kayo? Kung may pera kayong dala, ibibigay ko yung mga kargo ninyo. So nakikita naman namin, no, Ma'am Rosita, na kung saan na meron talagang problema itong LCSN, kung saan ipinapabayad at pinapa-shoulder talaga sa customer at walang balak na sila nga ako ng kanilang pagkakamali, ipapasa pa sa iba. Yan ang number 1 na hindi magandang klaseng business practice na ginagawa ng isang kumpanya. Remember, ang ating mga kababayan or customer ang nagpapabuhay ng kumpanya. Kung mas lalo mo silang pahihirapan, yan ang ikababagsak ng isang negosyo. Para magawa na natin ang agaran aksyon, tatawagan na natin ngayon itong isang investigator dito sa barangay ng Manuyo dos Las Piñas City. Itong si Prevos Baredo. Sir, may gusto na akong tanungin kasi may inireklamo daw umano na kumpanya na hindi nagpapadala daw po ng boxes sa kanilang mga kliyente. Meron ba tayong mga reklamo laban dito sa LCSN Express Movers Incorporated? Nako sir, sa totoo lang po, marami na po yan. Sa mga Naku. 6 na po yata. Mga 6 na po yata, 6 o 5. Hindi ewan ko po. 5 or 6 na mahigit na complaints. Pag kami po pinupuntahan po namin para imbitahan po yung HR nila doon, hindi naman po pupunta. Ang sagot po sa amin, pag pinupuntahan namin doon, kailangan daw, bayaran daw muna po yung yung mga boxes po na dapat i-release. Ayon naman doon sa mga nagreklamo, sir, bayad na raw po sa ibang bansa yon. Hindi naman po nakipag-cooperate po yan. Namin po, sinasama namin yung complainant doon para sila po mag-usap. Kaso po ayaw po release talaga yung mga boxes. Alright, sige. So, sir, malaking bagay yan para sa amin, no? Yung nabanggit ninyo na kung saan may mga mahigit 5 to 6 complaints na kung saan na hindi binibigyan na importansya nitong mismong kumpanya. So, nakita na natin na meron silang pagpapabaya
na ginagawa. Sunod natin tawagan itong si Rosita. And siguro with that said, may mga katanungan tayo with business practices. Dito sa ating DTI, yung Assistant Division Chief Business Licensing and Accreditation Division, na kung bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng sistema ang LCSN and kung sakop ba ito ng sinasabi natin na batas or paglabag ba ito. Magandang umaga po sa inyo, Jonette Cruz. Sir Jonette, ano po masasabi natin dito? Hindi na po dapat sila naniningil kasi bayad na sila abroad. Tama. So, this is internal problem na ng kumpanya kung nalugi sila. Saka kung meron silang problem, ang intindi ko po dito sa kanilang problema, yung kanilang partner abroad, which is si Pilipinas Premier, yung hindi nakabayad with LCSN. Pero, meron silang pinirmahan, kumbaga, part ito ng kanilang application sa accreditation ng sea freight forwarders. Tapos, meron silang balikbayan services kasama sa kanilang serbisyo na ma-deliver. Mga balikbayan box na yan, lalo na kung bayad na kasi binayaran na yan abroad So pagdating dito, door to door yan. So sir, ano pong magagawa ng inyong tanggapan po dito? Sir, sa amin, as of now, dahil narinig namin ngayon dito, so i-email namin sila, pag-explain namin sila para dito kung anong kanilang magiging action. Kasi lagi namang due process, hindi naman pwedeng kaagad matanggal yung kanilang accreditation. So, kailangan natin silang pag-explain it. Then, afterwards, kung ito ay talagang ma-verify at hindi nag-reply or kung sakali mawala action gawin itong si LCSN, i-elevate namin ito sa consumer complaints sa aming enforcement. Registered po sila Kaya nga nagulat kami bakit nangyari ito. First time namin narinig na sumisingil sila ng ganyan. Well, we respect yung sinasabi ng DTI ng due process. So that's fine. We'll leave it up to that. Pero sana sir, kapag meron din schedule, if ever, ma-bring up nyo sa management niyo para magawan po ng agaran aksyon itong sinasabing problema. Okay po, Sir Jonette? Inform ko po agad si Sir Venture pagka po merong action na gagawin. Alright. Sige po sir. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po. Sinubukan naman imbitahan ng bitag ang inireklamong kumpanya na LCSN Express Movers Incorporated na sumagot sa programa. Pero ang kumpanya tumanggi na sumagot sa programa ayon pa sa nakausap ng bitag. Sila raw ang gagawa ng paraan para hindi na magbayad ang dalawang OFW. Wow! Yan ang malaking tulong na magagawa ng kumpanya. Bakit ngayon lang? Ngayon lang. Bakit ngayon ka lang? Yan ang aking tanong dyan sa mismong kumpanya. Sa katunayan, ang 7 box ni Rosita ay napadala na sa Tacloban. Wow! Napadala na sa Tacloban. Pangako pa ng kumpanya sa loob ng 2 linggo ay makukuha na ni Rosita ang 7 balikbayan box. Ayon pa sa kumpanya, yung 16 na balikbayan box ni Sheila ay na-deliver na naman kahapon. So, bakit kinakailangan pa lumapit dito sa aming kumpanya? Itong mga complainant natin para lang magawa ng paraan na hindi sila magbabayad. So kung yung ibang tao na hindi lumalapit dito sa bitag ay hindi nila gagawa ng aksyon, yan ang aking tanong at hamon dyan sa LCSN Express Movers Incorporated. Para sa lahat ng mga nanonood, tatanungin namin ngayon itong head ng Business Permit and Licensing Office ng Las Piñas City para alamin, ethical ba ang kanilang desisyon? Is it part of proper business practices? Yan ang ating alamin ngayon dito sa head ng Business Permit and Licensing Office ng Las Piñas City, si Jesus Wilfredo Gaerlan. We're questioning the business practices nitong isang kumpanya kasi I think, sir, you would probably agree that the business permit is a privilege and not a right. Yes, sir. Totoo po yun. Ito po ay isang pribileyo at hindi po ito karapatan. So anytime, pwede po nating i-revoke or suspend yung kanilang permit kung meron po silang, sabihin na natin, pagkakamali sa pag-ooperate ng kanilang negosyo. Sir, with that said, may magagawa ba tayong inspection or pagpapatawag or pagpapadala ng notice dito sa kumpanya na ito na kung saan meron na mga reklamo laban sa kanila tungkol dito sa hindi nila pag-release ng mga bagahe tapos gusto pa nilang pabayaran? Actually, sir, noong pong natanggap namin yung letter galing sa buting opisina nyo, ay umaksyon po kami kaagad the following day, May 16. Okay. So in fact, nagpunta naman po kaagad sila within the day and nagpaliwanag dun sa sitwasyon. Tama po yung narinig ko kanina, opinion ko po mali yata yung sistemang singilin uli nila yung tao. Yes. Dahil ang may problema, si LCSN at si
Pilipinas Premier Cargo. So Yes. labas po yung ating kliyente doon sa problema nila. So Yes. dapat i-release nila yon. Yes. So pinahihingan po namin sila ng position paper at gaya po nung nabanggit nyo kanina, yun din po yung kanilang sinabi na i-deliver na po nila yung mga bagahe na kinomission sa Pilipinas Premier through papunta sa Pilipinas Yes. nang walang charges dahil tama lang naman na kasama sa negosyo yung yung kung ikaw ay naisahan ng iyong kapartner, kailangan fulfill mo yung obligasyon Yes. dahil yung po yung naayon sa kontrata. Okay. Sir, possible ba din na makagawa ng inspection dun sa kumpanya na para lang makita kung talaga bang tama ang kanilang pagpapatakbo dun sa kanilang company? Or nakapag-inspect na po ba? Nakapag-inspect na po kami at na-call na po namin yung kanilang attention at dahil po sa inyong programa, yung nga lang, gaya ng sinabi nyo kanina, bakit kailangan pang pumunta sa inyo para Yes. ma-resolve ang problema kung kaya naman nilang ayusin ng hindi na napeperwisyo yung ating mga Yes. kababayan, lalong-lalo na yung mga OFW natin. Yes. Alright. So siguro sir, ang isang masasabi ko lang, no? Ang amin po namang opisina ay bukas sa lahat ng reklamo, whether tungkol sa cargo yan o kung ano mang problema. At tama po na kami nagkakaroon ng joint inspection team, depende po sa reklamo. Ina-action na naman po namin kaagad yan. Kailangan lang po talagang makarating sa aming opisina para po ma-actionan po namin. Alright. Ako po, si Bitag Kate po, Sir Wilfredo. Sir Wilfredo, siguro we suggest na makipag-coordinate din po kayo sa barangay. Kasi as per barangay, meron pa pong ibang nagre-reklamo dun sa Mahigit barangay. 6 daw. Dahil dito with the same reklamo dito sa cargo shipping na to, Sir Wilfredo. And we expect sa Bitag na baka hindi lang 6, hindi lang 10. Kasi mga OFW to, iisa lang to ng pinapadalhan. Kaya siguro po, mas makakasiguro tayo na hindi lang dun sa mga inilalapit ng Bitag, bagkus dun sa lahat ng complainant o lahat ng customer ng LCSN, gampanin nila yung serbisyong pinangako nila dun sa mga kliyente nila. Kasi nga, sabi mo nga sir, yun yung tamang business operation na kailangan nilang i-fulfill dun sa mga client. Yes po ma'am, hayaan niyo po, pupunta po ako doon sa barangay na nasasakupan niya. At the same time, pupuntahan din po namin uli si LCN to remind them na ito yung tamang proseso ng inyong negosyo. So dapat ito yung gawin nyo para maaiwas sila sa anumang problema. Kami nagpapasalamat po at pag-usapan po natin muli itong sinasabing reklamo. Thank you very much po. Maraming salamat po at tumasa kayo na bukas ang aming opisina para sa anumang assistance na may bibigay namin sa inyo. Ngayon naman, sunod lang natin tawagan itong si Attorney Batas Mauricio. So magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas Mauricio, ng ating Bitag resident lawyer. Ginoong Carl Tulfo, ang problema pong ito medyo masalimuot sapagkat meron pong international element. Right now, yan pong issue na yan, magkakaroon po ng resolusyon kung makukuha natin yung kontrata sa pagitan po ng international courier at ng kanyang local agency dito sa bansang Pilipinas. Magkaganon man, ang magiging hakbang po dapat dito, padalhan po ng isang formal na sulat. Yung pong local contractor, yung pong local courier, at hingin sa kanya ang kanyang batayang factual at batayang legal bakit siya naniningil ng karagdagan gayong bayad na yung complainant doon po sa courier doon sa labas ng bansa. Yes. Actually, attorney, no, ito mga complainant din natin, hawak din nila lahat ng mga resibo na talagang ibinayad na nila doon yung halaga doon sa ibang bansa. Now, it just so happens na kagaya nga ng sinabi natin kanina na merong internal problem and issue-shoulder pa dito sa ating mga complainant, which is a big problem in terms of business practice dito sa LCSN. So, attorney, matanong ko lang, no, ano pong batas na nilabag nitong LCSN as part of nagpapakilala silang partner pero ipinapabayad pa ng another na halaga dito sa mga kukunin nilang bagahe? Well, ang pangunahin po dyan yung pong kanyang contractual obligation doon sa international courier. Kasi po, sa mga ganyang klase ng transaksyon, ipinapalagay po ng mga batas sa Pilipinas na ang lahat ng kasunduan niya para matupad yung obligasyon na sinuha sa labas ng bansang Pilipinas ng kanyang local partner, natapos ng lahat. At kasama po dyan, yung tungkulin ng complainant doon sa labas ng bansa na nagbayad na siya ng lahat ng dapat bayarin. So ngayon, sinisingil siya, lumilitaw po, batay po sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, paglabag po yan sa tinatawag na contractual obligation
ng local courier dahil tapos na po obligasyon ng complainant sa labas ng bansa. At kung pinagbabayad pa siya, papasok po ito doon po sa estafa. Yung pong pamimilit magbayad, lilitaw po, pagpapanggap na po yan dahil wala na po siyang dapat sinisingil pa. Kasi mukhang pinapadala na ata ay yung ibang balikbayan box, Attorney Batas. Pero because of the delay, we expect na siguro ibang products dun expired na, spoiled na, baka nasira na. May karapatan ba itong mga customer na to nahabulin si cargo para dun Tama. sa danyos na sira, baka sira na yung item, hindi na mapakinabangan? What do you think, Attorney Batas? Well, ayon po sa batas, papanagutan po ng local contractor yan dahil nagkaroon na po ng depekto o damage o danyos yung pong mga bagay na nakapaloob po doon sa mga balikbayan boxes na yan. Tungkulin po nila na maidala yung pong mga balikbayan boxes kasama po yung mga produkto in good working condition na tinanggap ng international courier or international shipper. At kung magkakaroon po ng damage, magkakaroon ng danyos at hindi na po magagamit sa pinaglalaan ng gamit dito po sa Pilipinas, may breach of contract po yan nito pong local contractor at dapat po niyang papanagutan yan sa pamamagitan ng danyos pervicios, Miss Kate, mga kababayan. Ayun. Kasi po, Attorney, nakikinig po yung dalawang nating OFWs. I'm sure pag na-deliver sa kanila, yun ang una nyong gagawin. Bubuksan kung may nawawala, kung okay ba sila, anong status ng mga produktong ipinadala nyo rito sa Pilipinas. So siguro nabalikan na natin kayo Ma'am Sheila at itong si Ma'am Rosita. Maraming salamat din sa inyo. Maraming Ma'am salamat Sheila. din. At kung narinig din ni Ma'am Rosita, kami nagpapasalamat sa kanya. Alright. Maraming salamat sa inyo, ma'am, at saka ni attorney sa paliwanag niya. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyo Ma'am Rosita. At makikibalita din kami sa inyo kung nakuha na niyo yung boxes ninyo. Oo, sir, babalitaan ko kayo. Salamat ng marami. Masaya na ako na nakausap ko na kayo at napaliwanagan na ang box ko na Alright. ma-deliver nila o hindi. Kaya happy Alright. na ako ngayon. Alright. Maraming salamat po sa inyo Ma'am Rosita. Maraming salamat ninyong lahat dyan. Alright. So with that said, Ma'am, maraming salamat sa inyo at dito na po tayo magtatapos sa inyong reklamo. Pero tuloy pa rin kami makikipag-ugnayan sa mga any update. Kunwari, yung 16 boxes dumating, nabalitaan nyo kami kung may mga sira o kung ano man para lang mapakita natin na dumating talaga yung boxes. Maraming salamat po. Maraming salamat. Alright, at dyan tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak bitag. Ilalaban kay Digiwan itong hashtag Ibuitag mo. Maraming salamat po sa hashtag Ipabitag mo at lalo na po kay Sir Carl Tulfo sa mabilis pong aksyon sa balikbayan box po namin. Maraming salamat po. Hindi ito madala sa dalawa noon. Ganun na. Noon, dalawa ang magkakuha nito.